Maraming nagsabi sa akin na redundant daw yung aking tutorial, hindi daw naayon. Yan. So, ito mga master yung dahilan kung bakit ganun. Kasi yung mga content ko dito at yung mga followers, iba-iba. Yung iba hindi rin nila napanood. At minsan may nababasa ako ng mga ganitong comment. Yan. Sabi niya, hindi niya maintindihan yung CAD9 at Asus 2. Paano ba nangyari yung Asus 2? Yan, hindi niya maintindihan. Then meron tayong kamaster, sabi niya dyan, oh. Depende naman sa'yo kung gagamitin mo yan. Yan, yung ibig niya sabihin dyan. Walang problema yan kung gagamitin mo yung mga added number na yan or hindi. Yan, stick ka lang kumbaga sa major, minor. Yan yung sa madaling sabi. Kaya yan ang sinabi ko sa baba. Gagawaan ko ng video tutorial ulit. Focus lang tayo dito sa pag-uusap nitong dalawa nating kamaster. So shout out sa inyong dalawa mga master. At ito, bibigyan ko ng linaw yung tanong nating kamaster. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang may tinuturo ko. Let's go! Isa sa dahilan mga master kaya hindi natin naunawaan yung mga added notes na yan or yung mga suspended yan, suspended chords yan. Kasi hindi natin naaral unang-una yung mga major scale. Paano ba nangyari yung major scale? Mahalagang malaman to mga master na yung ating mga chords yan, yung normal lang na C, yan. Is bumase din yan sa kanyang scale. Kumbaga, yung C natin na major, kinuha lang yan doon sa ating C major scale. Ito yung ating C major scale. Ngayon yung ating C major chords is parang kinuha mo lang yan dito yung 1, 3, at 5. Yan. So, sa C natin pala na major chord, meron tayong tatlong nota dyan. May C, E, at G. Yan. Kumbaga, kahit saan ka dyan sa fretboard mo, ito yung nakikita mo yung mga nota na to. Sample. Ito sa ating open C, meron tayong ring finger, dito yung C. Then sa ating middle finger, nandito yung E. At sa ating index finger, nandito ulit yung C. Pero take note, kasama natin yung ating G string na in-strum at yung ating high E string. So, overall mga master, tatlong nota lang sila. Kasi octave lang yung iba. Kumbaga, inulit lang. Then dito tayo sa bar chord, dito sa baba. Yan, bar chord na C. Pag tignan mo yung ating index finger, nandito yung C. Yung ating middle finger, nandito yung G. Then ring finger natin, dito rin yung C. Tapos yung pinky finger, nandito yung E. Yan. Then sinama natin, inipit itong pinakababa niya. So yung G din yan. Octave din yan ng ating middle finger. So tatlong nota ulit. So meron tayo ditong C 8 fret. Yan. So meron tayong C ulit dito sa ating index finger. At ring finger natin, nandito yung G. Pinky finger natin, nandito yung C ulit. At nandito sa middle finger natin, nandito yung ating E, yan. At inipit natin yung dalawang ito, which is ito yung G at ito yung C. Yan. So, in majority, tatlong nota lang sila, kaya magkakatunog silang tatlo. C, C, at yung another C. Oh. So, balik na tayo dito. Paano nagkaroon ng add 9? Ito na. Sa add 9 natin mga master, itong mga scale natin, yan, kung nakikita nyo, hanggang 7 lang yan. Pero mga master, dahil mag-a-add tayo ng 9, ang ating nota, ito, i-continue lang natin. Ibabalik natin siya sa C ulit. Ito, C, D, E, F, yan, so on so forth. Then mag-a-add na tayo ng number. Yung ating mga nota sa scale, bumalik lang, kumbaga ito octave lang din ng C natin na 1 at ito octave lang din ng ating D. Pero yung mga numero, magko-continuous yan. So dito sa ating scale, i-continue natin yung number. Ito magiging 8, ito magiging 9, yan, 10, 11, yan, so on so forth. Continue na yan. So, sinabi dyan, C add 9. So, simple, i-add lang natin yung 9 sa ating C. So, ano yung 9? Ito. Yan. Yung D na note. I-add natin sa ating C major. So, mag-a-add tayo ng D dito. Yan. Kaya, C add 9. Paano gawin sa gitara yun? Ganito lang yun.
Kaya dito na papasok na kailangan alam mo yung fretboard. Yung ibig sabihin na fretboard, alam mo yung mga notas sa frets. Kasi para ma-identify mo, mananabigit mo yung mga nota kung saan-saan. Ito mga master ha, marami kasing na misinterpret nito Ang pag-memorize ng fretboard or yung pagsasaulo ng mga nota dito sa gitara, yan, is hindi yan para sa mag-aaral ng solo, lead yan, ganyan, gusto mo nang mag adlib, hindi. Given na given talaga yan para sa mga beginners. Para hindi kayo malito kung saan nyo ilagay yung mga nota dyan, saan nyo hanapin. So ito yung ating C. Yan. I-add natin yung ating D. Kailangan kompleto yung apat na mga nota na yon. So paano gawin yon? Hahanapin ko dito yung pinakamalapit na D. Yan. So pwede kong bibitawan itong middle finger kasi D ito, open D. Pero mawawala ako doon sa hanay kasi kailangan hanay yung C or yung 1, 3 at 5. Ito yung G. Kasi ang ating add is nandun, i-add natin sa huli So ang pinakamalapit na D dyan is nandito. Yan, sa B string ito, third fret, nandito yung D. So B, C, C sharp, D. Yan, meron akong 1, 3, 5. Then ito, octave lang naman ito yung nandito sa index finger. So okay lang naman itong lapatan natin ng pinky, itong third fret sa high E natin. Kasi G din ito G. So saklaw din siya doon sa ating triads ng ating C. Kasi siya yung pang fifth. So nalalagay na natin ito yung ating D. Yan, nasama na, meron ng D na note dito, third fret sa B string. So ito yon, yan. Pag identify natin yung ating middle finger, nandito yung C, index finger nandito yung E, then leave natin yung G string na bukas, yan, yung ating fifth, then ito yung ating D, then ito is octave lang din ng ating G string. So ito yung add 9, C add 9. Yan yung tunog. Nagagamit yan Natapos na ang lahat, dito pa rin ako. At yung sinabi ng ating kamaster dyan sa comment, pwede mo namang kahit hindi mo gawin yung C add 9, yung major lang. Ang sagot, yes, pwede. Tignan natin. Yung normal lang na C. Natapos na ang lahat, C na normal lang yan, dito pa rin ako. Ang maganda lang kasi dun sa mga add 9 na yan, siya yung pampa-flavor lang kumbaga, or mas kilala sa tawag na voicing. Yan, voicing lang ito, na meron lang tayong note dyan na nakababad. Yan, tapos na ang lahat. Yan, itong tunog na to, na sila yung tinatawag din na mga drone na tunog, yung nagmi-maintain. So dito tayo sa A sus 2. Itong suspended chord naman natin mga master, yan ang tinatawag na sus 2 kasi dyan, suspended ang ibig sabihin yan. Suspended 2. Yan. So ibang iba rin siya doon sa added. Kung kanina sa ating C add 9, nag-add tayo ng nota, yung suspended mga master is magtatanggal tayo ng nota. Kaya nang sinabi ko mga master, yung kanina sa C major chord natin is bumase sa skala. Lahat-lahat yan. So ito rin sa ating A major, yan, bumase din yan sa skala niya na A major scale. So tinanggal lang natin or kinuha natin yung A, C sharp at E. Yun yung 1, 3, 5. Yung triads niya. Ito yung napapaloob. Ibang-iba siya mga master doon sa added. Suspended mga master yung ibig sabihin dyan. Kasi A sus 2. Tinanggal natin yung third. Yan. Ano yung third? Ito yung gitna. Yan. Yung C sharp kasi siya yung number 3. Yan. Tatanggalin natin to. Yan. Sus. Suspended. Then nakalagay diba 2? So tignan natin yung ating skala. Ang number 2 dyan is B. So ilagay natin yung ating B sa gitna. Yan.
So hanapin na natin to ngayon sa ating gitara. So, identify natin yung ating open A. Meron tayong to A na open sa 5th string. So sa ating index finger ito, meron tayong E. Yun yung kanyang 5th. Then ito yung ating middle finger, yan. Siya rin yung ating root. Octave lang din siya ng ating root. Then, yung ating ring finger, nandito yung ating C sharp. Yan. Ano yung tatanggalin natin? Ang tanggalin natin yung C sharp. So, yung ring finger natin, nandito yung C sharp. Ilalagay natin yung B. Ito mga master, pag binitawan ko to, ito kasi open B. Yan. So, matitira, dalawa na lang. Yung aking index finger at middle finger. Yan. Oh. So, pag i-identify na natin, meron tayong A, E, A, B, E. Yan. Octave lang din yan. So, ito yung ating A sus 2. Ganun lang siya mga master. Napaka-basic lang. Maintindihan mo na kung paano yung mga sauce na yan. Familiar nga yan sa mga barcodes eh. As beginners, di ba, nagba-barcodes tayo ganito. Halimbawa, C. Yung ginagawa natin sa C is ito lang, yan. Kumbaga, nililib natin ito. Ito, meron tayong index, ring, at pinky. Tapos, tinatanggal natin yung sa baba. Ito yung third niya. So, kagaya nito, oh, ito yung C. C sus 2. Yan. At pag alam natin yung bilog na to, yan. So, may identify na natin yung mga suspended 2 na mga chords. So, nag-start tayo sa C. No. Pag inusod natin yan, so, C sharp, suspended 2. Iusod pa natin, oh. D, sus 2. D sharp, suspended 2 ulit. Then E, sus 2. Yan. F, sus 2. Yun, ganun. So on, so forth. Ma-identify mo na yung mga chords. Nang ganun lang, kadali. Ito yung tandaan nyo mga master. I-memorize nyo yung fretboard, mauunawaan nyo kung paano tumakbo ng skala, una-una, sa chords. At ma-identify nyo kung ano yung mga added number na yan, suspended na yan. Yun siya mga master. Yung kasi yung isa sa dahilan na nahirapan tayo mag-intindi, ano yung mga ano na yan, add na yan, suspended. Kasi nga, hindi natin inaral yung fretboard. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagbigay ito ng kasagutan sa ating mga kamaster. Yan. So alam ko lahat tayo naguguluhan dito as beginners. Yan. Pero gusto nyo mapanood mga master yung full video tutorial nito mga master about sa suspended 2, suspended 4. Yan. At yung mga added natin. Meron ako mga full video dyan mga master na sa aking playlist. Sa mga interesado lang. So, huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.